Good evening everyone sa mga casino stories natin dyan. Episode 5 ng podcast natin tonight. And again, kasama pa rin natin si Jem and Miss Lira. At pinaunlakan na naman tayo ulit ni Miss Lira Luna sa podcast natin. Ano, Jem? Baka Kumusta? nananawa na si Lira sa atin. Hindi naman. Oo. Hindi May naman po. ano na tayo nito eh. Oo. Okay, thank you, Pero, thank you ah. Salamat din po. yun. Basta Pero, malakas ang signal ko, lagi akong okay Yan. po. Nasa laging, bakasyon kasi si Lira. nasan Past siya ngayon, week. Lira? Nandito po ako sa Agusan del Sur. Agusan del Sur po. Agusan. Part pa rin po siya ng Sub-Saharan Mindanao. Oo. Oo. Sa Mindanao? Agusan. Mindanao po. Yes, sa Agusan Mindanao. po. Nasa Mindanao si Lira, di ba? Last podcast natin. Oo nga. Pupunta rin Layo. kami pupunta rin kami dyan sa Mindanao. Nalimutan ko anong month eh. Pero pupuntahan namin ni Mrs. yung makamag-anak niya dyan. Taga Mindanao si Jonah? Oo, yung pamilya ni John na Mindanao. So, Kaya yun, pala. mangunguha kami mga prutas-prutas. Oh, nice, nice. Nakapunta ako sa Mindanao. I don't know. Ano yun eh? Davao pala. Sa Yes. ano yung Mhm. island doon? Um, yung island na Hindi naman sikat? po Samal. Samal, yes, Samal. Samal Island. Nakapunta ako ng Samal Island, the best. And I think, ano yun, that time wala masyadong tao. Kaya medyo na-solo ko yung island. Ang ganda doon. Punta kayo doon man. Punta kayo ni Gigi John. Hindi ako nagdudang nakarating ka dun. Saan ka nakakarating eh? Yun na yung pinakamalayo kong narating, Samal Island. Ayo. Oo nga. So tonight pala, Yun. pag-uusapan natin ngayon, ang topic natin is yung mga nakakatakot naman na mga experiences natin. 'Di ba, Jem? Yun ba yun? Ang Oo. gay. Yung mga Kumbaga, storya. mga kwento natin or kwento siguro na narinig natin na parang makes us believe na merong supernatural. Yun. Yan. Yun yung topic natin. So, siguro ako muna mag-share ng Sige, sige. story. Para, So, oo, pero yung i-share ko, dalawang maiksi lang. Maiksi lang naman to. Pero, isa rin to sa napaisip talaga ako eh. So, simulan ko na-question yung yung, ano mo, yung oo, realidad mo. kasi kahit na, mahilig ako sa horror, mahilig. Meron tayo sa isip pa rin natin na, ay, baka hindi totoo. Ay, baka ibon lang yung narinig ko. Ay, baka may nag-trip lang, may naglagay ng ganito sa ganito. 'Di ba? Syempre may isip natin yun Mm. na baka ano lang yan, baka wala. Pero merong mga bagay kasi na mapapaisip na tayo, paano nangyari? 'Di ba? So, Sige. yun yung isang i-share ko. This happened, siguro ko, ako nga, high school. High school ako. So, pero mabanggit na ako ng mga pangalan na. Pero mga kaibigan naman namin to. So meron kasi akong kaibigan na si CJ at saka si Kelvin. Ayun. So tatlo kami noon na nasa bahay ni Kelvin. So, ah normal na lang, lagi kasi kaming nagtutugtugan doon. Ganun kami every pag-uwi ng school. Pero merong isang bagay lang na hindi sa akin nangyari, pero ang nakakita si CJ and si Kelvin. So, meron silang dalawang So, imagine na lang natin na dalawang silang nakaupo sila sa harap ko. Ako mag-isa ako nakaharap lang sa kanila. So, yun. Ngayon, sa likod ko, meron dati nung abandoned na bahay. Bahay yun ni Kelvin. Meron yung abandoned na bahay na tinatambayan din namin dati. Wala na talaga kumuha dati nun eh. So, yun. Sa Cavite ba to sa Cavite? Sa Cavite. Oo. Okay. Ayun, parang alam mo rin yun, alam mo. Yan, may nakatira na ngayon doon. Pero dati, abandoned talaga yun. So, ano, na nag-uusap si CJ tsaka si Kelvin noon. Ewan ko na pinag-uusap, parang Dota yata yung pinag-uusapan nila noon. Kasi yung Dota 1, yun yung ano pa noon. So, yun lang buhay namin.
Dota Sagsagan 1. ng Dota 1. Oo, Dota 1, Gitara, Gala, ganun pa yung panahon namin. So, panahon nun, no? So, yun. Tanda. So, yun, kita na tumatanda na tayo. Pero yun nga, high school days. Okay, So, what happened? ako, wala akong gaanong interest sa pinag-uusapan nila nung oras na yun. Kasi gigitara ako. Gigitara ako. Ngayon, mga anong oras yun? Mga 11. Yung oras na yun, yung kadiliman na no, nung panahon na, kasi wala talaga mga ilaw-ilaw pa noon. Merong ako naramdaman sa likuran ko. Meron akong parang yung off na lamig, yung parang nagbukas ka ng freezer. Yung ganun, nasa labas Ah, ka, and hindi pa- naman mga parang December noon. So parang hindi pwedeng merong ganong lamig. Yung off yung panahon, hindi na lang bigla lumamig. biglang may So, bugso ng hangin. oo, biglang lumamig. So, wala lang yun. Siya, malay ba natin kung mamaya lumamig lang talaga pa noon, di okay. Pero ang iba lang sa kwento si CJ tsaka si Kelvin tumingin sa akin. Sabay sila, nagkatitigan kami. Tumingin sila sa akin, tapos tumingin sila sa likod ko. Tapos ang tanong ko, ano yun? Sabi ko, ano yun? Sabi ni wag Ah, nyo na lang pansinin. Wag nyo na lang pansinin. Sabi ko, kayong dalawa yung nakakita, tapos hindi nyo kwento sa akin, ako yung nakaramdam. Ano yung ako yun? So yun yung parang hindi ko sila tinigilan. Sabi ko, ano yun? Hanggang sa sabi nila, Jem, pasok na lang tayo. Huwag na tayo dito sa labas, pasok. So lalo akong na-intriga. na paparanoid. Daw po, sabi ko, nung nasa loob na kami, sabi ko, ano yun? Ano yung nakita nyo? Kasi tumingin kayo. Sabay nung may naramdaman ako, sabi ni Kelvin, meron daw siyang nakitang dumaan doon sa pintuan ng abandoned na bahay. Dumaan lang, wala silang talagang ibang nangyari, yun lang, dumaan lang. So, hindi natin alam kung baka, ayan na naman, baka may tao lang talaga na dumaan. Oo. So, dalawa na. Baka Mm. panahon lang yan, or baka meron lang tao talaga dun sa loob na dumaan lang, may naglilinis, ganun. Pero si CJ, sabi ni CJ, nakita niya. Yung Nakita niya mismo. image, nakita niya mismo kasi parang mas nauna. Si CJ kasi yung pinakamabilis ang mabilis sa ganun. Mabilis Mm. mabilis siyang makapansin. Ganun ganun si CJ. So, Bukas talaga yung third eye niya. hindi siya sa bukas. Ganun talaga yung personality niya. Isa yung mabilis makapuna ng mga bagay-bagay. Ganun siya. Mm. Kahit yung normal na things lang na nangyari, parang siya yung unang makakapansin. So, nakita niya raw, ang nakita niya is, alam mo yung image ng, eto yung pagkapaliwanag niya. Yung image sa film, Mm. yung image ng tao sa film na puti lang, yun yung nakita niya. Yun yung ang Oh. nakita niya, yung paglagpas na sa pinto. Alam mo yung ano ka na, yung last seconds bago siya, hindi mo na makikita dumaan sa pinto. So yun, yun daw yung Oh. nakita Parang, ni parang naka-film grain. yun, basta film yung kulay puti, yun dumaan. Sabi, ngayon, ngayon meron kaming gano'n. Hindi naman sila alam ko namang di nila pinagplanuhan eh. Kasi kung magkakaharap kung tagal-tagal namin nag-uusap, yun yung umano sa akin na may naramdaman kasi talaga ako. Sabay-sabay kami. Sila ang may Oo. nakita, ako ang may naramdaman. So, isang question sa akin, paanong nangyari? Ngayon, hindi Paanong ko alam tatlo kung kayo? ako o paanong tatlo kaming sync, yung para-paras kaming may experience ng oras na yun. At yung ewan ko kung na ano lang ako na trauma kasi bata ka pa eh. Parang habang naglalakad ako pauwi nun sa amin nung gabi na yun, parang every corner ng mata ko may nakikita ako. So, Ah, siguro ewan ko, pero hindi ko masabing imagination kasi may nakikita talaga eh. Either nilalaro lang ako ng isip ko or may something talaga nung naglalakad ako pauwi nun. So yun yung dark. isang kwento. Oh, sorry, Pero may 'di mga ba? side, ano yung, Hindi. Usually kasi 'di ba, based naman sa mga nare-research natin, napapanood natin, once na ang multo nalaman na nare-reach out ka nila at yung nakikipag-communicate ka sa kanila na inaramdaman mo yung presence nila, dumidikit sila sa'yo.
Kasi may mga gusto daw silang sabihin. Parang siguro, Yun yung mga based on my research, based on sa mga napapanood ko. parang naging opportunity kanila para outlet. Oo, baka Ganun sa, hihingi ng tulong, ganun, 'di ba? oo nga. Sa tingin mo, Lira, ano bang mga ano Ah, mo sa multo? hindi pa naman ako nakakakita ng multo talaga personally. Pero yun din daw po, Mm. pag once na malaman nila na open yung third eye mo, yung parang may kakayahan kang makipag-communicate sa kanila. Ganun din daw po yan. Parang susundan ka niya, susunod siya sa'yo. Ayun, Kasi marami siyang mga gustong sabihin or yung parang mga multo na hindi pa natatapos yung mission nila. Parang dito sa ikaw yung mundo, no? nagiging pinto, di ba? Oo, parang ikaw yung Oo. nagiging pintuan para yung Hmm. masabi nila kung ano yung Oh, gusto nilang sabihin. pagkakataong may, Mm. yun nga, may Sana masabi. ano yun man, chance mo na yun na i-research dapat noon, hindi pa tayo magkakilala ata that time high school, no? Hindi pa tayo Kasi magkakilala. kung magkakilala na tayo, no, nag-research na tayo ng history, bakit abandon yung bahay na yun? Ano bang Oo. nangyari sa past noon? Bakit hindi na siya tinirahan? May sabi ni, hindi ko sure kung ano, pero hindi na ako magbanggit ng pangalan, pero tingin ko kilala mo. Pero meron tayong tropa na nakakakita. Meron tayong Oo. tropang ganun. So, yun, nasabi niya, may something nga doon na nangyari doon. May, Mm. meron nga raw pamilya doon na hindi ko Na, na kukwento. And ah, in addition, yung katabing bahay nun, ewan ko kung alam mo, Anthony, kasi yung katapat na bahay na yun, isang tropa namin doon ang nag-suicide. nag-unalive. Oo, pero naano Ah, mo ba, alam mo ba yon yung katapat alam na ko bahay yun, na yon? Alam mo yon? nakwento yun ni Oo, Kelvin. yung isang tropa rin namin doon na nag-suicide. Ngayon ko na lang siya naalala. Hindi ko na, ano na rin, sumalangit nawa siya. Pero yung tropa yon, tropa rin. Mm. Mm. Pero ikaw, Well, ano? ganun nga. Hmm. Hindi, sige man, sige. Hindi, for me naman kasi, yung mga ghost or spirits or mga kaluluwa, impression yan ng mga katawan nung mga taong nandun before na di ba, ewan ko kung alam mo yung yung nuclear bombing before na yung mga shadow ng tao nung sumabog naiwan sa pader, Oo, 'di ba? naiwan. It's pretty much the same with with ghost kasi yan para mga impression ng katawan natin yan. Lalo pag yan yung lugar na madalas natin pinupuntahan before. Feeling ko yun. And sakto siguro yung yung panahon, oras, klima na nandun kayong tatlo. Saka siya nagparamdam. Oo nga. Pero ngayon talaga, Okay, okay. napaka-mystery sa akin nun. Sa pare-parehas kami. Pero bago ko ikwento Question mo yung nga. isa pa, ikaw, ikaw, Lira, may kwento ka bang ganun? Kwento ka at Na saka about sa kilala mo? Multo or aswang na parang, ako, personally po na ako talaga yung nakaranas. Sige nga. Ako talaga yung nakaranas. Opo. Bali, hindi to siya aswang. Parang engkanto, parang ganun something. okay. Naku. Bata pa ako, nung ang ate ko nagluluto ng spaghetti, no, kasi birthday ko yun eh. Tapos, one time daw, alam niya, dinuduyan niya ako. Natutulog ako, siguro mga 2 years old, 3 years old, 5 years. Basta mga ganun ako, nakakapagsalita na ako, nakakapagbigkas na ako ng salitang mama. Kasi Mm, itong kapatid, naikwento ko na to siya actually po sa isang narrator, pero ikukwento ko rin dito. sige. Ah, bali, nagluluto siya ng spaghetti kasi nga birthday ko noon. Nagtahi siya sa akin ng damit kasi mahilig magtahi yung damit ng ate ko. At bali, siya yung unang nakamulatan kong nanay bago ko nakilala yung totoo kong nanay. Kasi sa kanya ako Mm, lumaki. okay. Hanggang Mm, 16 years old, siya yung kinikilala kong nanay. Tapos nagluluto siya ng, yun nga, spaghetti.
bigla na lang may nagsalita sa kanya na tumawag sa kanya na mama, sabing ganon. Tapos na hindi naman daw niya pinansin kasi nagluluto siya. Hanggang sa na-realize na lang daw niya na natutulog ako, dinuduyan ako. Paglingon niya, nakita niya kambal na bata. Lo. Parehong-pareho sa damit ko. Kambal siya na bata. Parehong-pareho sa damit ko. Tapos sa sobrang takot niya kasi siyempre kung tayo naman talagang matatakot tayo ano. Tumakbo Mm. siya doon sa trabaho ng bali yung bayaw ko na kinikilala ko din na tatay noon. Tumakbo siya doon kasi sa sobrang takot niya, iniwanan niya yung spaghetti doon sa kusina. Tapos yung ibang No. kapatid ko naman, nagluluto sa kabilang bahay. Tinawag niya yung bayaw ko kasi may nakita daw siyang kambal na bata doon sa bahay namin, bahay nila. Pagbalik nila, parang nagtaka ang bayaw ko kung bakit iniwanan niya ako na mag-isa sa bahay. Kaya nung umuwi Mm. sila kasama nung isa ko pang bayaw, nakita na nila akong nakaupo na ako sa sofa. Tapos yung Ah, spaghetti, yung niluluto niya, inalis sa apoy. Balik parang gano'n. Kaya parang lo. naano sila, natakot Mm. sila. Tapos nung ano Creepy. ako, yung mga 5 years old naman ako, mayroon akong kababata. Actually, naging ex-boyfriend ko nga yun. Yung kababata ko na yun. You Bali, know. mas matanda ako sa kanya ng 1 taon. Natutulog ako. Tapos, kasi yung tatay ko po manggagamot po. Kaya parang kahit po Ah, naging okay. Christian born, manggagamot po yung tatay ko. Kaya parang kami din parang Sorhano, hindi, tawag doon. oo, opo, ganun po. Ah. Bali, Explain natin ayun na kay yun, Jem. Sorhano kasi sa ano yun. Ang albularyo sa Tagalog, Sorhano sa Bisaya. sa Ilonggo din. Sorano. Ilonggo. Ilonggo. Sorhano. Ah. Di yun, mga 5 years old yata ako, something, hindi ko na maalala. Dinuduyan ako ng kapatid ko kasi pinapatulog niya ako eh. Bali yung nanay ko na nakilala ko. Tapos, yung best friend, yung kababata ko na yun, nakasabayan kong lumaki, umiiyak ako, dinuduyan niya ako ng malakas. Pero sa kanya, dinuduyan lang niya ako kasi nga, umiiyak ako. Kitang-kita daw talaga nung ate ko kung paano siya binuhat sa binagsak. Binuhat siya at saka binagsak. Binuhat? Tapos, binuhat siya kasi dinuduyan niya ako ng malakas eh. Tapos, binuhat daw siya, tapos ibinagsak. Kitang-kita talaga ng ate ko. Kaya dali-dali niyang tinawag yung tatay ko kasi nga, yung tatay ko manggagamot. Kung hindi dahil sa tatay ko, yung best friend ko na yon is parang nalagutan na ng hininga kasi hindi siya makahinga dahil binagsak na ng malakas. Ay, Inihipan ng, grabe. parang may ginawa yung tatay ko para maano siya. Nung medyo gumaan yung pakiramdam ng bata, sinabi ng tatay ko, may kinausap daw yung tatay ko, ang sabi niya na hindi naman daw ako sinasaktan ng kababata ko, parang pinapatulog lang ako, kaya wala daw problema. Parang Wow. hanggang sa nagdalaga po ako, nakikita ko sila, pero hindi ko sila masyadong inaano kasi nga, para sa akin, hindi ko pa naman alam kung anong pagkakaiba ng hindi natin kauri at yung tao. Nung 18 years old yata ako, yun yung last ko na nakita sila. Dito kasi po sa bahay namin, may simbahan po yan sa katapat. Simbahan ng Katolik po yan. Tapos Mm. paakyat kasi siya sa mabundok. Kaya uso pa po yung textmate noong time na yun. Okay. Nasira yung cell site namin dito sa lugar namin. Sumasagap ako ng cell site sumasagap ako ng signal doon sa kabilang bayan. Kaya kailangan kong umakyat sa simbahan para lang makasagap ako. One time, busy ako sa kakatext ko sa mga kaibigan ko, mga kaklase ko sa Davao kasi umuwi ako dito nung bakasyon ako. Parang may naririnig ako, parang nagtatawanan. Sabi ko, Mm. ano yun? Parang nagtutuksuhan sila, nag-aasaran. So, umikot ako dito kung nakatapat ako dun sa south, parang sa kaliwa ko, na umikot ako. Sa, Pagsilip kong ganun sa simbahan, sa likod ng simbahan, sa gilid ng simbahan, merong 2 babae, isang lalaki. Tapos yung lalaki at babae, sila, parang naglalampungan sila, parang gano'n. Tapos yung isang babae, Okay. namumulot siya nung bunga ng kung familiar kayo sa rubber na puno. Kasi may bunga yan na parang Ah, rubber ikinikiskis mo tree. dun sa simento, iinit yun.
nangunguha Mm. yung isang babae ng ng rubber. Nilalagay niya sa basket niya. Tapos sabi ko, maganda sila, kulot yung buhok, matangos yung ilong. Ah, Talagang yung ganda nila parang hindi mo makikita sa mga mga normal na sa tao. Kaya, mundong pero ibabaw. akala ko sa mundong ibabaw hindi mo makikita. Eh ako, siyempre simbahan yun kahit naman hindi ako Katolik, parang nire-respeto ko rin naman yung simbahan. Sabi Ah, ko, gumanon ako. Sabi ko, nakikita niyo naman na simbahan to, bakit dito kayo naglalampungan? Sabi ko gano'n. Hindi naman, okay. parang hindi naman tama. Sabi ko, parang hindi, lumingon lang sila sa akin, yung babae at lalaki, lumingon lang siya sa akin. Tapos yung isa, tawa ng tawa yung namumulot ng rubber. Tapos maya-maya, Talaga? Eh? tumakbo sila. Tumakbo sila kasi yung likod ng simbahan po namin, pababa na yun, tapos malawak na palayan na yan. Tumakbo Mm. sila dun pababa. Eh, syempre ako, hindi ko naman alam. Hinabol ko para makita ko kung saan sila papunta. Nawala sila. Nawala sila. Tapos sabi ko, saan sila nagpunta? Sabi ko, wala na naman. May isang bahay doon, pero kilala namin yung nakatira. Kasi pinsan lang din ng bayaw ko. Tapos sabi ko, saan sila nagpunta? Doon ko na parang isip-isip ako ng isip-isip ako ng isip. Nakatingin ako sa damit ko, napatingin po ako sa damit ko. Doon po parang nag-sink in sa utak ko na yung damit nila at saka yung damit ko pareho. Kasi mahilig yung ate ko na magtahi-tahi sa akin ng mga dress eh. Tapos parehong-pareho talaga kami. Kung ano yung damit ko, yun din ang damit nila. Kung ano yung buhok ko, yun din ang buhok Mm. nila. Kaya parang sabi ko, nagtayuan na yung yung dito sa sentido ko kasi sabi ng tatay ko, pag nagtayuan na yung mga buhok mo dito sa sentido mo, alam mo na yan na merong Mm. kakaiba sa paligid mo. Ang ginawa ko, tumakbo ako ng bilis kasi sobrang takot Okay. ko. Talagang takot na takot ako kasi doon ko na naano sa utak ko na parang hindi sila mga normal na tao kaya tumakbo ako pauwi. Nagulat yung tatay ko kasi malayo pa lang ako, sigaw na ako ng sigaw, halos hindi na siya lumalapat sa kalsada yung paa ko. Sigaw ko ng sigaw. Ah. Eh, pagdating ko sa bahay, sabi ko, kinuwento ko sa tatay ko. Sabi ko, hindi, sabi niya sa akin, sige, kumalma ka, mag-relax ka muna. Binigyan ako ng tubig, ganyan. Nung parang nakabawi na po ako, kinuwento ko sa kanya kung anong itsura ng mga babae, ano ang itsura ng damit nila. Kaya, sinabi ng ate ko na yung mga babae doon na yon, yung nakita ko, yun din yung nakita nila nung bata pa ako, na dinuduyan ako. Tapos, ang sabi ng tatay ko, yung hindi daw ako dapat matakot kasi yung mga babaeng yon, yung kambal na yon, kasabayan ko po sila nung ipinanganak ako. Parang Ay, ganun. Kambal Kasabayan ko sila kaya Engkanto. kaya hindi daw ako dapat matakot kasi hindi ko po alam ha kasi nung isinilang ako, sa Beruela naman ako sinilang, parang agusan to sa Beruela ako sinilang. Hindi ako umabot sa bahay nung ipinanganak ako ng nanay ko. Hindi ako umabot sa bahay. Sa suha lang ako ipinanganak, sa puno ng suha sa labas. Ang sabi nila nung ipinanganak ako, sabi ng tatay ko, nasabayan ko daw yun. Tapos parang may sa paglabas ko sa tiyan ng nanay ko, may ahas akong katabi na May maliit ahas? lang. Mm. Tapos yung ahas na yun po yung pinutol nilang buntot. Tapos parang pinahid nila dito sa gums ko. Hindi ko alam kung gaganda ba ang ngipin o magiging madaldal, parang ganun, hindi ko po alam. Ah. Kaya parang hanggang sa parang nakikita-kita ko pa yung kambal na yun. Pero nung parang dumating na lang din po ang point na parang nawala na lang din po sila, na hindi ko na Mm. sila nakikita. Parang ganun. Kaya nung una natakot ako, pero nung pinaliwanag sa akin ng tatay ko, parang ayun na, parang parang tinanggap ko na lang na mayroon akong kasabayang ganun. Hanggang sa nag-asawa, ay last ko pa pala sa kanilang encounter yung dito sa may nag-aaral ko dito sa Davao na. Lagi akong binubuli kasi. Tapos, Mm. kasi nung may nambubuli sa akin na lagi niyang sinasabi sa akin, binibigkas niya yung apelyido ko, halimbawa, Luna na lang. Luna, kain bula. Parang ganon. Parang Okay. ganon ang lagi niyang binubuli sa akin. One time po, Ano ibig sa sabihin nun? sobrang galit, ah, kumain daw po ako ng bola kasi nag-basketball ako na tumama po yung bola sa Ah, bibig Ah, ko. tumama sa mukha. Okay. So, sa bunganga ko. Kaya ang panluloko niya sa akin, yon,
one time po, dumaan siya sa akin kasi culinary arts po ang, sa high school kasi meron kaming elective na, halimbawa, agriculture. Ano Ang yung elective ko naman HE? is, Ano ba tawag doon? parang sa Basta. TLA yata yun. TLE yun, Oo, basta TLE. ganon. Oo. Tapos, elective ko naman noon is culinary arts. Naggagawa kami ng mga chiffon cake. Sigaw siya ng sigaw dun sa labas na ganun nga, kain bula daw. Eh di Hmm. ngayon, sobrang parang ano po, parang hindi naman kasi ako pumapatol sa bully-bully na yan. Biglang nagbago yung parang reaction ko ba, parang nagalit ako Nagalit bigla. ka. Napuno ka na. Oo, nagalit. Napuno ka. Napuno ako. Nagdala ako ng kawali, lumabas ako, sinampal ko sa kanya. Sabi ko, ngayon ikaw kumain Savage. ka ng kawali. Grabe Sabi ko ka gano'n. naman. Oh, tapos na Ah, na, hindi siya nakaimik kasi nasampal ko siya ng kawali. Bigla na lang po siyang nagtatakbo. Nagtatakbo siya. Parang, ano nangyari doon? Yun pala daw po, ang kwento niya sa mga kaklase din namin, may nakita daw siya na babae sa likod ko na ang sama daw ng tingin sa Oh. kanya. Masama daw ang tingin sa kanya. doon siya Kaya na, parang ang sabi naman ng tatay ko, yung kambal na yun, parang sila po yung personality ko. Parang ganon. Yung isa mabait, may personality siya. Yung isa kasi mabait, yung Hmm. masayahin. Tapos yung isa, yan yung isang kambal niya, yun yung parang, kumbaga, kung ano ba, lunar siya, yung hindi siya masayahin na Ah. tao, parang, ay, hindi siya masayahin na engkanto, parang ganon. Kaya, kapag nagagalit o hindi kinukontrol ko yung galit ko minsan kasi kapag nung panahon na yun na nagagalit ako, parang yung itong si Kambal na mainitin ang ulo, parang siya yung nagko-control, parang ganon. Kaya ang ginawa ng tatay ko, parang pinaano niya ako na parang may something na ginawa siya sa akin, parang nagdasal-dasal sila, parang hindi Hmm. na po ako, hindi ko na siya ma-encounter pa. Hanggang sa ngayon po, parang hindi ko Wala na na. sila nakikita, wala na. Hindi ko na rin sila na parang nararamdaman. Hindi ko lang alam. Parang ganun po. Grabe. Basta yun. oo. Pero may tanong ako. Antindi ah. Oo. May Opo. tanong ako dun sa yung first part ng story na sabi mo na yung namumulot ng bunga ng rubber tree. Nung tumakbo sila, paano nawala? Ano yun? Ano ba yun? Halimbawa, tumakbo sila tapos yung pinuntahan nila is bangin, halimbawa, or yun Opo. ay dead end, ganon? Bali, sa po nun, sa baba ng simbahan po na yun, palayan na po yan. Malawak na palayan, Okay. siguro siguro mga 5 hectare po yan. Malawak po yan dyan sa likod sa likod ng simbahan. Ganun kalawak. Tapos doon sa unahan pa, malayo-layo pa, may bahay doon isang bahay doon na pinsan ng bayaw ko. Pero kilala ko yung mga anak niya. Kaya nagtanong pa pala nga ako sa ate ko na kung mayroon bang mga foreigner doon sa baba na nakatira. Ang sabi ng ate ko na wala daw kasi yung pangalan ng Tatay Berto. Yung si Tatay Berto lang daw ang nandoon at saka yung dalawang apo po yata niya. Wala daw pong nakatira. Kaya ayun, kinuwento ko sa tatay ko kung ano yung nakita ko. Yun yung sabi niya. Bali, pagbaba po nila, pagbaba po nila, palayan na agad yan eh. So pag tatakbo halimbawa sila, kung normal ka na tao, natatakbo ka, dadaan ka pa sa pilapil papunta doon. Ang pag Oo. Ako naman kasi hindi Wow, tindi. naman nahabol ko naman sila agad. Pagbaba nila, wala na. Nawala Nawala na sila. na. O yun. Yan yung Mm. yung sinasabi ko na yung unsolved. Hindi mo alam Oo. ano nangyari, Tapos mapapaisip ka, totoo ba talaga tong Ang ano nangyayari sa akin? parang ang imposible Mm. nilang mawala kasi nakasunod ka, tumatakbo ka, and then siya, taniman, palayan, so parang wala silang ibang tataguan. So yun no? Yun yung magtatanong ka talaga. Mm. Mm-mm. So buti na lang, hindi, so I think nung sinabi mong parang meron kang kambal na hindi naman kambal no, kasabayan na pinanganak. Para siyang yung story ni Helda, tama ba? Yung si Helda may multiple Mm. personality din disorder. Ano yun? So parang ganun yung nangyari. And Parang connected oo, sila.
So yun nga, inspiration ba ni Helda yun? Hindi rin po. Iba din. Okay. Hindi. Well, at Oo. least, di Iba ba? Hindi rin naman. po. Bali yung kinuwento ko na isulat ko na po yan siya yata nasa Facebook ko na po siya. Yung parang kambal, ano ba yung title ko? Basta something kambal po sila. Pero ini-airy Okay. po yun ini-airy po siya sa YouTube, sa YouTube channel ng Ah, narrator. okay. Mm. Pero nakwento mo na. May separate kang Nakwento kwento ko na about siya, doon. mm, pero hindi ko Okay. pinaalam na ako po yun, na parang Okay. ganun something. Well, dito Kinuwento nila ko lang. malalaman yung revelation. Kung Mapagko-connect-connect maririnig na nila, lang nila yan. mapagko-connect na yan. Makikilala ka na lalo nila. Well, antindi. The fact na totoong nangyari sa'yo yun na hindi siya yung kwento lang, hindi siya yung sinulat lang. Ano yun, nakakamangha, kumbaga. And then, it will really question yung reality na Oh, ano kung, ba kung talagang meron ba talagang totoo? engkanto. Ako kasi naniniwala naman ako sa engkanto. Actually, naniniwala nga ako. Hindi naman naniniwala. Gusto kong maniwala at sana gusto kong totoo na may biringan, na Mm-mm. na may lugar para sa mga engkanto. Gusto ko maniwala, gusto kong totoo sila. Kasi syempre, with my experience, wala masyado, 'di ba? Konti lang. And mostly sa mga napapanood ko lang na mga report na natagpuan nila yung biringan, yung gano'n. Pero I think Encanto, they don't really mean harm sa atin, no? Ah, Mm. baka gusto lang din nila tayong protektahan. Lalo yung sinabi sa'yo ng tatay mo na, ano yan? Hindi naman masama. Hindi naman sila masama. Mm. Yun. Or pwede din na hindi naman tungkol sa atin but they have their own buhay. Meron silang Mm. sarili nilang then having people around, kumbaga, naiiba yung sistema nila. Siguro doon na lang lalabas kung magiging masama sila or hindi. Depende sa kung paano lalapit yung mga tao sa paligid nila sa kanila. Kung halimbawa, yun nga, nagpuputol ng puno, then, of Mm. course, may something na yun. Yan, alam naman natin yung mga kwento ng mga nagpuputol ng puno tapos nagkakasakit. Diba? Or, kung Mm. Mm. halimbawa naman na ikaw naman namumuhay ka lang ng tahimik lang din sa bahay nyo, sa lugar nyo, at may mga engkanto doon, minsan parang papakita lang sila pero wala silang ginagawa. Yun siguro. Tao din tao din. Kasi O kung parang tao tutuusin, lang mas din. nauna sila sa atin Di ba? Nauna sila sa Oo. atin and then dumating tayo and then, nasira natin yung lugar kung saan sila nakatira. Na parang intindihin na lang. Mm. Pero ikaw, Naniwala ako dun. may ka rin? May kwentong ano yun sa'yo? Engkanto din ba yan? O ano? Or Sa akin, multo? sa akin, aswang. Aswang, pre. Okay. Pero before ko ikwento, at alam ko may isang kwento ka pa, at alam ko may i-share pa rin naman si Miss Lira sa atin. Mag-break muna tayo ng saglit lang, 5 minutes, and then we'll be back pa sa more stories na pwede natin i-share sa mga listeners natin. Ano, Okay. game? Okay, game. Thank you, Miss Sige. Lira. We'll talk more about Thank it you din pagbalik po. natin. Okay. Sige. Hinga-hinga muna tayo. Hinga muna, hinga muna.